Breaking news po ito, mga kababayan. Nako po, kalat na po ito, mga kababayan. May pasabog po ang Net25 dahil po dito sa di umano na pasabog ni Boying Rimulya, itong Rimulya Brothers na sinusuhulan daw ng 1 bilyon para ipatigil ang investigation dito. Nako, mga kababayan, tila marami pong nagdududa na susuhulan itong dalawang magkapatid at kahina-hinala. Sino itong nagsusuhol na ito? Dito, mga kababayan, mapapansin nyo po, tila nagdududa rin ang itong tatlong mga idol natin sa Net25. Sino-sino ba ang mga sangkot? Sino-sino ba ang mga big fish para suhulan yung dalawang Rimulya Brothers? Nako, mga kababayan, matindi po ito. Merong kaduda-duda dito. Tignan po natin, mga kababayan, ang pasabog sa Net25. Ito po. Ata sa DPWH Dati maraming gusto mag-apply dyan. Para ngayon nagdadalawang isip na sila. Yung mga bagong graduate na engineer ngayon, ha? Ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, Oh. ang totoo niyan, may nag-offer ng 1 billion pesos sa aming magkapatid. Wow. 1 bilyong piso para itigil ang investigasyon sa flood control project. Ba? 1 billion! Ano yan? Offer? Anong tawag doon? Special offer po ito. Special offer? May kasamang sabon. Ang sabi niya, Jen, may nagbanggit sa akin kung pwede raw. Oh. Sabi ko, wag na ako kausapin. Wag na tayo mag-usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. Aba. Ayan, isa daw mutual friend na malapit sa kanilang dalawang magkapatid Oh. ang nag-alok, nag-relay. Sino daw ang nire-represent kaya nun? Ayun ang problema. Sino ang nagpapatahimik, di ba? Oo. Kasi hindi naman po pwedeng may offer, pero walang nag-o-offer. Hindi po pwede yun. Oo. Sino? Oo. Dapat sabihin na ni Secretary John Vic. Ayun nga. Baka mapasubo na naman tayo, bumalik sa kanila yan. Hindi kaya? Kaya nga. Eh kasi tahimik ngayon, di ba? Ba't kailangan bitin-bitinin dapat? Oh. Wala nang bitin. Tahimik ngayon eh. Oo nga. Di ba? Sino ang mag-o-offer? Eh di ba naman kakampi din? Hindi, paano ba kakampi? Paano bang paliwanag doon? Ha? Ito. Ano sabi ba niya? In-inform pati daw ang Pangulo eh. Ha? It was a private meeting and I informed the President immediately what was going on. And ang sabi niya rito, and I said, okay, he knows it was bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko dahil tumanggi na ako. Oh. Maano po ito? Mabigat na... Kaya nga, pero gusto natin malaman, sino kaya nagre-represent sa kanya? Ba't sino ba ang nasa likod nitong flood control anomaly na ito? Kaya nga, dapat matukoy mo kung sino. Oo. Kasi kung ito ay nag-o-offer ng 1 billion, di malamang guilty yun, di ba? Yun na nga. At saka meron siyang possibility, halimbawa lang, na tinanggap yung 1 billion, Oh. ma-absuelto ito dyan. Totoo. Mapapawalang sa ano siya. Di ba? Oo. Kung ikaw mag-o-offer, ibig sabihin, sigurado kang hindi ka sasabit. Siyempre. Hindi po pwede na mag-o-offer ka, pero alam mong malakas ang ebidensya sa'yo, di ba? Mahirap yun. Siyempre. Oh. Ang tanong ngayon, sino? At bakit sa kanya mag-o-offer? Oo. Sa magkapatid daw eh. Sila magkapatid na. So, ibig sabihin, tag 1 billion sila. Ganun bang offer? 1 billion, hati na sila. Tag 500. Hati pa. Ama, 1 mali. billion, Yun yung tanong. Bakit sila o-offeran? At sino yung nag-o-offer? Tama yung sabi nung ni Kabeni po eh. At ni itong dalawang idol natin, mga kababayan. Sino ito? Sabihin niya. Hindi yung bibitinin. Yung nag-o-offer na yan yung guilty.
hindi na kailangan mag-imbestiga. Kasi nga, ino-offeran na hulihin nyo na agad. O sabi, DILG Secretary Remulla, may balak na, may alok na, 1 billion para patigilin ang flood control investigation. Sino ito? Yari, alam na pala kung sino, ba't di nyo pa hulihin ito? Di ba mga kababayan? Ayan yung kaduda-duda dito. Yan ang sabi natin. Pero, Maliit. To quiet down. Ha? hindi kasi kung... Quiet down. Kasi kung aalagatain mo at isipin mo, teka, sino ba makasangkot dyan? Ayun nga. Sino Di ba? Saldico. Oh. Sino ba itinuturo? Speaker. Oh. Yung mga senador. Oh. Sinong speaker? Congressman. Ha? Boji D? Hindi, yung dati, yung dati. Yung dati. Speaker Mitra. Oh, yung dati. Di Ay, ba? di ba? Ay, di mga... Hindi naman pwede sabihin mong yung mga kontratista kasi talagang ang daming ebidensya laban sa kanila, di ba? Hindi mo Totoo. talaga maipapatahimik. Sa halip na iareglo nila, di doon na sa dulo nila iareglo. Totoo. Parang ano ito, Kasi kung may mag-offer it, mukhang, kasi ang tinutumbok na investigasyon, mukhang ombudsman. sila-sila eh. Di ba? At saka DILG, di ba? Hindi ko masabi yung gusto ko sabihin eh. Di ba? Napakaselan na itong issue na to kasi. Ako, alam mo, minsan nagpapalutang si Secretary. Ito nga akong may pupuna ko to kay Secretary John Vic eh. Marami pinapalutang na minsan bumabalik sa kanila yung ano eh. Nagbubumerang. Nagbubumirang sec. Eh, Sa parang halip ano, na magpagaan, Oo. magpalinaw, o kaya ay mas... ang tawag nila dyan, parang nagpapa-good boy ka, good looking eh, di ba? Tama, oh. Eh, lalo ka napapasama. Nagpapapogi ka dapat eh. Ang nangyayari tuloy, mukhang hindi magandang nangyayari. Bumabalik po eh. Kasi siyempre, magtatanong ang tao. No. Sa halip na matuwa yung tao na in-expose mo yung ganyang panunuhol sa'yo, nagkakaroon pa ng nalilito pa yung tao dahil sino ba yun? Oo, yun nga. Pero pagka sinabi ni Secretary Remulla yan, kung sino yan, abay, yun. Doon nahanga ang tao sa kanya. Ako, Yun ang sinasabi natin, mga kababayan. Itong allegedly na mag-aalok or magbibigay ng suhol na 1 billion sa magkapatid, abay tukuyin nilang pangalan para hindi mawala yung agam-agam na ito ay palabas para magmukha silang mabango at malinis. Yan ang sinasabi natin dito. Yan ang sinasabi nung tatlong mga idol natin sa Net25. Aba kung ganyan yung nangyayari, abay sabihin mo. Hindi yung parang nag-aano ka lang ng issue na hindi naman totoo. Na kaya tuloy ang taong bayan nagtatanong sino ito? Maari yung nag-aalok, siya yung guilty. The most guilty. Abay, 1 billion. Ibulgar nyo kung sino ito para hindi masabi na ano lang, kunwari lang na meron para maiba na naman ang kwento. Ibulgar nyo kung sino. Di ba mga kababayan? Kaya minsan tumatalbog sa kanila imbes na mapabuti sa gumanda yung imahe nila ay napapasama pa tuloy. Di ba mga kababayan? Yan po ang sabi ng Net25. Sabihin nyo kung sino. Na kung di nagpapabango kayo, ay naku po mga kababayan, magugulat ka dito, mabibisit ka lang eh. check ako, hindi kontra politika yan. Siyempre, hindi naman gagawin ng kontrapolitika. Hindi kontra, hindi nila kalaban sa politika yan, check. Bakit? Bakit man sabi? Kasi sila nasasakot sa usaping ito eh. Di ba? Di ba? Oh. At saka, pagka kontra-politika, magagamit mong weapon yun. Check diba? yun. Oh. I-entrap mo yan. So, ibig sabihin, bakit hindi mo in-entrap? Kasi kaibigan mo. Hindi ba? Magkakakulay tayo Kasi dyan. pagka, di ba, bribery yan eh. Yo, Matinding panunuhol yan, panunuhol. Bakit mo pinakawalan? Bakit hindi mo hinabol? Bakit hindi mo hinayaan na mahuli? Oo. Ayun nga ang konklusyon ni Jen. Oo. Kayo lang yan. Hindi yan kalaban sa politika. Kaya nga. Iba yan. Ano? Oo nga.
Yun ang sinasabi natin. Ba't kayo susuhulan? Bakit susuhulan yung magkapatid? Di ibig sabihin, yan na yung guilty. Hindi nyo na kailangang mag-imbestiga. Ibulgar nyo sa tao. Baka nga lang kunwari lang ito eh. Ayan ang sinasabi ng Net25. Baka kunwari lang na may sinasabi pero wala naman. Baka kaibigan ito, kaya hindi nila masabi kung sino ito. Di ba mga kababayan? Ano? Oho. Mukhang yari tayo dun. Mukhang Mukhang nagkamali na naman tayo dun. Mukhang parang pa sinabi niya dun sa... nag-group effort tayo dyan. yung sinabi niya sa ano? Isang Kung press gusto con. niyong patunayan na hindi nga si Cabral yan, Oo. punta kayo doon. Itutulak namin kayo. Ba't itinulak ba? Ibig sabihin, itinulak si Cabral. Para di ba? Para malaman nyo kung paano mangyayari sa buhay paano niyo. Tinulak tayo kayo dyan. Ay, nako. Ayun yung ibig sabihin, di ba? Napapasama eh. Pinakamabuti magpabakuna po kayo. Bakit po? Kasi libre po ang bakuna ngayon sa LGU Health Center at ng DOH bukas. At napatunayan po, ligtas. Epektibo po ito para hindi na po ma-ospital at maiwasan ng mga nakamamatay na sakit. Tandaan, mas mahal po ang magkasakit kaysa magpabakuna. Protektahan po ang sarili at ang pamilya. Panoorin natin ang paalala ng DOH tungkol dito. Ayan mga kababayan, i-check nga natin. Remulla Brothers inalok ng 1 bilyon. I-check nga natin kung ano ba sinabi dito mga kababayan. O ito po. Ayan Remulla Brothers inalok umano ng 1 bilyon para ipatigil ang flood control. I-check nga natin dito mga kababayan kung totoo ito. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na may nagtangkang suhulan siya at ang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla ng 1 bilyong piso para ihinto ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon kay Remulla, ang mga nagtangkang manuhol ay kabilang umano sa mga sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto. O ayan mga kababayan di umano ay sangkot sa mga proyekto. Ibig sabihin, alam na nila kung sino ang mga guilty. Check natin dito sa kabila mga kababayan. Kasi para malaman natin kung ano ang totoo, di ba? Ito po, yung nagsasalita ito po. Interior Secretary John Vic Remulla says he and his brother, Ombudsman Boying Remulla, were offered 1 billion pesos to quiet down the probe into flood control projects. In a phone interview with the Inquirer on Wednesday, January 14, Secretary Remulla says the alleged offer was made by a mutual friend of a personality implicated in the scandal. He says it was offered to him during a private meeting around 2 weeks ago. According to Secretary Remulla, he immediately turned down the offer. When asked what the Remullas were asked to do in exchange for the money, the Interior Secretary says it was so the personality wouldn't be indicted. Through an intermediary, na kaibigan ko, na kaibigan din niya, pinabanggit sa akin kung pwede raw. Sabi ko, wag na ako kausapin. Wag usap kung ganyan lang. Tinigil ko na yung usapan. It was supposed to be for me and my brother to quiet down the case para hindi sila ma-indict. According to the secretary, the bribe attempt was from one suspect, but he says he doesn't really know much about the suspect. Secretary Remulla also says that he immediately informed President Bongbong Marcos of the offer. Isang client lang isang isang suspect. I don't know them kasi I've never spent time in Congress, diba? I've always been in local government, so hindi ko sila kilala masyado So may mga kaibigan sila na kaibigan ko rin. It was a private meeting and Ibig sabihin mga kababayan, kaibigan ng kaibigan niya. Ibig sabihin kilala. Sabi niya hindi ko masyadong kilala. Ibig sabihin kilala niya ito. Abi banggitin mo kung sino ito, Mr. John Vic Remulla. Ito ay kailangang malaman ng taong bayan kung sino ito. Ba't pa kayo nagpapakahirap na mag-imbestiga kung meron naman palang nag-aalok sa inyo ng 1 bilyon para ipatigil ito? Di ilabas nyo kung sino ito, pangalanan nyo. Kasi mamaya magiging kwento lang ito na kunwari gagawin nyo ito para bumango yung pangalan nyo. Yan yung sinasabi ng komento dito mga kababayan.
informed the president immediately that what was going on. And he said, okay, he acknowledged he knows that this is bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko, tumanggi nila ako. So far, 26 individuals have been charged in the flood control scandal. O wait lang nga, ano sabi ng komento, tignan nyo mga kababayan. Akala talaga ng mga Remulyaks, Panginoon na sila. Sanang ebidensya, o, sinasabi ko sa inyo eh. Baka mamaya, kunwari lang ito, mga kababayan ko. O, i-check nga natin yung mga komento. Baka mamaya, pinapalabas lang na may nag-alok pero wala naman. 'Di ba? Pinapalabas lang nila na ganito ganyan. Other news, Interior Secretary John Vic Wait lang, ito po yung mga komento. Tignan nyo po yung mga komento ha. Talagang madami ang pera pang tanggal sa taong gusto magsalita ng katotohanan o ano yan? Nakakatawa naman kayo, binabaliktad nyo pa. Tignan nyo po. Propaganda o. Sinasabi ko sa inyo eh. Hala, pinagloloko nyo kami. Basura lang, bulok kayong magkapatid. Tignan nyo. Kung ano-ano lang naiisip nyo. Bakit may insertion yung isang Remulla dyan sa Cavite kahit hindi congressman? Kapal ng muka. O, tignan nyo mga komento. New Year script ba to? O, tignan nyo, istoryang bulok ng Remulla brother. O, tignan nyo mga kababayan, yung mga komento, hindi naniniwala. Sasabihin ba nitong mga ito kung sino ang nagpapatahimik sa kanila? Hala ka. Hindi totoo yan dahil sa nararamdaman nilang kawalang tiwala ng mga tao, kaya yung kwento nila lalong gumaganda. Parang pumapangit pa nga eh. Names. O, anong pangalan? Sino-sino ba? Bakit nga naman hindi kasuhan ng mga bribe? Puro lang din kwento, mga Remulla. Tatakbo ang mga ito sa 2028. Kaya ganito mga Remulla. They tried to bribe themselves. Hala ka. Kwento nyo sa mga pagong kwentong barbero. Bariya yan sa mga demonyo. Hindi kami naniniwala sa inyong kababuhan, Remulla brothers. Your script. Grabe mga kababayan. Tila hindi naniniwala ang taong bayan sa mga kwento nila. Tignan nyo pati Net25. Nagdududa sa pahayag ng dalawang magkapatid. Kung totoong sinuhulan sila, ilabas nila yung pangalan at hindi na nila kailangang mag-imbestiga. Ito na yung the most guilty. Sino-sino ba? Yung mga dawit, saldi ko. Speaker Martin Romualdez, allegedly. Yung Pangulo, allegedly. Sinong mag-o-offer sa kanilang ng 1 billion? Pangalanan, kasi kaibigan ng kaibigan ko, hindi ko sila masyadong kilala. Halatado na hindi totoo ito. Yan ang sinasabi ng komento mga kababayan. Kayo po ba, naniniwala kayo na may nag-offer ng 1 billion sa Remulla Brothers? Totoo ba ito? O pinapalabas lang para maiba yung kwento para sasabihin ng mga tao, ay ang bait naman ng Remulla Brothers. Hindi tinanggap yung suhol. Ba't di nila kasuhan yun ng bribe kung totoo yan? At ilabas nila, eto, si Poncio Pilato, inalok kami ng ganito, hulihin na yan, ikulong na yan. Yan yung ipakita sa press ko, no? Eto, sinuhulan ako nito. Dapat ganun. Yun, sasabihin nyo lang, kwentong barbero lang para, kunwari, bumango kayo. Tignan yung komento, hindi naniniwala. Di ba? Tignan nyo yung mga komento ha. Ayan Sabi ni Anesthesia 166, they tried to bribe themselves. Ikwento nyo sa pagong kwentong barbero, James Perez, Julius Magno, hindi totoo yan dahil sa nararamdaman nilang kawalang tiwala ng mga taong bayan, kaya yung kwento nila lalong pumapangit. Mga kababayan, yan yung kwento. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaring komento nyo, anong masasabi nyo, naniniwala ba kayo sa magkapatid na ito?
i-react nyo po, i-share, i-like, at subscribe ang ating YouTube channel. For transparency, for a better democracy. Mga kababayan, mabuhay po. At mag-comment po kayo kung taga saan kayo. Re-reply ko kayo isa-isa. Okay? Mabuhay po.